Isang mapagpalang araw ng Biyernes Santo sa inyong lahat. Ako po si Marjun, Youth Coordinator ng National Shrine of St. Jude Tadeus mula sa Archdiocese of Manila. 7 palabras, pagbabalik loob, debosyon at pag-asa. Sisimulan po natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa mga pagpapala na aming natatamo sa kabila ng krisis na aming kinakaharap. Ngayong ginugutlita namin ang iyong huling 7 habilin bago ka pumanaw. Ito nawa ay magpaalaala sa amin na ang iyong kamatayan sa krus ay tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Tanda ng aming kaligtasan at tanda na kailanman ay hindi mo kami pababayaan na malugmok sa kasamaan. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nawa ang aming mga pagkukulang ay hindi maging hadlang upang kami ay muli mong iligtas buhat sa COVID-19. Bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan upang aming malampasan ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Palakasin mo po ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, nang sa gayon ay aming maunawaan ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, halina't pakinggan natin ang 7 kabataan mula sa National Shrine of St. Jude Tadeus. Sila po ay magbibigay ng reflection o pagninilay sa 7 huling wika. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Angelo Alibo, isa sa miyembro ng Parish Youth Ministry of the National Shrine of St. Jude Tadeus, Manila. Ngayon po ay ating pagninilayan ng isa sa 7 mga huling wika ng ating Panginoong Hesus. Ang unang wika: Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Gaano ba kadali ang magpatawad? Gaano din ba kahirap ang magpatawad? Siguro, ang salitang pagpapatawad, sa iba, madali mo siyang mapapatawad kung maliit lang ang pagkakasala niya sa iyo. Ang salitang pagpapatawad, napaka-simpleng salita, ngunit napakalalim ng kahulugan nito. Nagtataglay rin to ng kaligtasan sa taong mapagbibigyan mo ng tawad. Nakapagpabago rin to sa kapwa. Halimbawa na lang, paano mo patatawarin ng isang tao kung malaki ang pagkakasala niya sa iyo? Paano mo siya mapapatawad kung meron siyang nagawang hindi maganda sa iyo, na nakasakit sa iyo ng sobra? Halimbawa na lang, meron kang kaibigan, nasira niya yung paborito mong motor, or nasira niya yung paborito mong cellphone. Siyempre, magagalit ka. Sa sobrang galit mo,
minsan nga sa sobrang galit natin, napagwiwikaan pa natin sila ng hindi magagandang salita o namumura pa natin sila. Minsan masasabi pa natin sa sobrang sama ng loob natin, visit yun, hindi na nga gwapo, hindi pa maganda ang ugali. Visit yun, sana mamatay na yun. O sana malugi ang negosyo niya. Sana may mangyaring hindi magaganda sa kanya. Sana magdusa siya dun sa anak niya o dun sa asawa niya. Sana dumating yung araw na magsisi ka rin. Sana makarma ka. Kung yung sana natin na yun, ipinalangin natin siya sa Panginoong Jesus. Diba? Nakakalungkot lang isipin na sa sobrang sama ng loob natin, nagagawa natin sila sabihan ng masasakit na salita. Ang Panginoong Jesus, katulad ni Jesus, sa halip na magalit siya sa tinamo niyang mga hindi maganda sa kanya, inalipusta siya, sinampal, dinuraan, pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, sinaktan, inagupit ng matindi, halos mamatay sa sobrang hirap ng dinanas niya, ipinako sa krus at ipinatay. Anong ginawa niya? Nagawa pa rin niya tayong patawarin. Hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya nagpababa ng mga anghel, hindi siya nagtawag ng mga santo upang siya iligtas o upang siya tulungan. Sa halip, tumawag siya sa Ama upang tayo ipanalangin. Tumawag siya sa Ama upang tayo patawarin sa ating mga nagagawang pagkakasala. May mga pagkakataon na nakakagawa tayo ng hindi maganda sapagkat sa dala ng sobrang galit, sa dala ng inis, sa dala ng inggit. Pero sana minsan pag-isipan din natin mabuti ito, kung ito ba'y nakakabuti sa ating kapwa or ito ba'y makakasakit sa damdamin niya. Siguro gagawa nila tayo ng hindi maganda kasi siguro meron silang mga gustong iparating or siguro isa yun sa paraan ng Diyos upang tayo matuto sa sarili natin. Siguro kaya nila nagagawa sa atin yun kasi hindi nila alam sa sarili nila na nakagawa na pala sila ng mali. Minsan, kung hindi natin sila kayang kausapin, ipagdasal natin sila na sana magbago sila. Sana dumating yung pagkakataon na mapatawad natin sila. Dumating yung pagkakataon na mapagsisihan natin lahat. Kasi kung hindi natin sila kayang patawarin, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Makasalanan sila, makasalanan din tayo. Lalo tayong nagkakasala kasi nagtatanim lang tayo ng sama ng loob sa kanya. Sa tuwing makikita natin siya o yung kagalit natin, masusuklan na lang tayo palagi na eto na naman siya. Sira na naman yung umaga ko. Sa halip na ganun sana, Lord, ay dito na naman po yung kaaway ko. Tulungan niyo po sana akong magbago siya. Lord, sobra na po ang galit ko sa kanya. Sobra pong inis ko na po sa kanya. Sana po, tulungan niyo po akong mapatawad siya o kaya mabago ko po yung ugali niyang ganun. Sana dumating yung pagkakataon na yung mga taong nakagawa ng masama sa atin, matulungan din natin. At sana, higit sa lahat, mapatawa din natin sila. Kung siguro, kung hanggang ngayon, masama pa ang loob nyo sa mga kagalit nyo, or kaya may mga kagalit kayo na matagal na panahon na hindi nyo pa napapatawad, siguro ito na tong pagkakataon na to, na sa kasalukuyan, meron tayong pinagdaanan ng pagsubok. Huwag nating hintayin mahuli ang lahat. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat nananatili tayong buhay, marami tayong pwedeng magawa. Kaya sana, hanggat hindi pa huli ang lahat, mapatawad na natin lahat ng mga nagkasala sa atin. Sana, hindi man natin sila makita or hindi man natin sila makasalubong sa daan, naniniwala ko ba ng araw, magiging handa rin tayo na pag nakita natin sila, uy, kamusta ka na? Sabi, maayos ka na ba? Ganyan, ganon. Sana, ipanalangin din natin sila na magbago sila. Sana dumating yung pagkakataon na magpatawaran na lang tayo sa isa. Kasi kung tutuusin, napakagandang tignan ng mundo kung ang tao may pagkakaisa, pagmamahalan, pagmamalasakitan. Hindi mangingibabaw ang inggit, hindi mangingibabaw ang kayabangan katulad ni Herodes, hindi mangingibabaw ang takot katulad ni Pilato, hindi mangingibabaw ang katrayduran katulad ni Judas. Sana tularan natin si Pedro na humingi ng tawad sa Panginoon pagkatapos siyang magkasala. Tularan din natin si Maria na hanggang sa huli, nakasunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. At sana, balang araw, mapatawad din natin ang ating mga sarili kung meron tayong malaking pagkakasala para sa atin, sa Diyos, hihingi natin ito ng tawad sa Kanya. Naniniwala akong pakikinggan niya tayo sa lahat ng oras at panahon. At sana hanggang may pagkakataon, sa panahon ito ng Biyernes Santo, pinagninilayan natin ang unang wika ng Panginoon.
Alalahanin natin ang ating kapwa. Alalahanin natin lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, pagkakamali sa Diyos. Ito na yung pagkakataon para tayo magbago. At sana, baguhin natin ang hindi magagandang ating pag-uugali. Alisin natin ang mga negatives or ang mga hindi maganda sa atin. Sana bago dumating ng Pasko at pagkabuhay ng Panginoon, sana maayos tayo. Sana maging bago tayo ulit. Katulad niya upang maging masaya tayo, maging kaisa niya tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So mga kapatid, samahan niyo ako manalangin ng isang Ama namin, isang Ama Ginoong Maria at isang luwalhati para sa kapayapaan at para sa ikagagaling din ng mundong ito na sana matapos na itong higdarang pagsubok ng buong mundo, ipanalangin din natin ng ating gobyerno na sana sa halip na sila mag-away-away, magtulungan, ipanalangin din natin ng mga tao na sana makisama na lang sila, intindihin na lang nila sa halip na batikusin nila ang Pangulo or ang gobyerno, ipagdasal na lang na sana yung mga mensahe natin maiparating ng Diyos sa kanila. Sana matapos na itong pinag-aaral natin upang sama-sama ulit tayong magpuri, magpasalamat, ng mingiti at muli tayong manumbalik sa ating Panginoon Diyos sa harap ng altar, sa ating mga dambana, sa simbahan. Sana huwag natin din kakalimutan ipagdasal yung kapwa natin na walang matirhan ngayon, na nasa lansangan, walang makain. Sana maging maayos ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon din, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Ito yung naging tugon ni Jesus doon sa kasama niyang ipinako sa krus, na kung sinong humiling na alalahanin siya kapag si Jesus ay naghari na. Ang kahilingang ito ay normal din sa ating pangaraw-araw na buhay, sapagkat kapag tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap o mga sitwasyong hindi natin maintindihan, ay tinitingnan natin yung hinaharap. Tinitingnan natin na sana mas maging maganda yung bukas. Gaya ng naranasan natin ngayon, extended ang quarantine dahil sa COVID-19 at hindi pa tayo makalabas, hindi pa tayo makapunta sa mga lugar na gusto nating puntahan. Kaya habang ito ay ating nararanasan, marami nagtatanong sa Facebook, ano ang unang mong gagawin pagkatapos ng quarantine? O saan ka unang pupunta pagkatapos ng quarantine? Ngunit ang sagot ni Jesus sa kahilingang ito ay hindi lamang dadalhin siya o alalahanin siya sa kaharian, kung hindi
isasama siya sa paraiso. Ang paraiso ay isang karanasan na walang sakit, walang paghihirap, punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng kasiyahan at pagpapala. Kaya ito yung pangako ni Jesus. At kung titingnan natin yung mga salita ng kahilingan ng kasama ni Jesus na ipinako sa krus, sabi niya, alalahanin, mangyayari pa lamang. Ngunit ang sagot ni Jesus ay ngayon din, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Hindi na natin kailangan mag-antay na matapos ang paghihirap bago pa natin makasama si Kristo. Sapagkat tuwing nakikita natin siya, tuwing naalala natin siya, at tuwing tumatawag tayo sa Kanya, ang laging sagot niya sa atin ay sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Babae, narito ang iyong anak at narito ang iyong ina. Before po ako mag-start, magpapakilala po muna ako. Ako po si Haidel Zaroldan. Member po ako ng Parish Youth Ministry ng National Shrine of St. Jude Tadeus. And isa po ako sa napili na magbibigay ng reflection about sa Seven Last Words. So, ang napunta po sa akin is yung pangatlong huling wika ni Jesus. Babae, narito ang iyong anak at narito ang iyong ina. So, ano nga po ba yung pinapahiwatig ng mga katagang ito? So, kung mapapansin po natin, dun sa katagang binitawan ni Jesus, nagpapakita po ito ng pagmamahal niya. Unang-una po sa kanyang ina na si Mary. Pinapakita niya po dito kung paano siya naging isang mabuting anak sa kanyang ina. Bilang isang ina, katulad ni Mary, paano ipinakita ni Mary yung pagiging ina niya? So, kung mapapansin po natin, si Mary, bilang isang ina, yung sakit na nagdadanasan ng kanyang anak is doble yung nararamdaman niya. At alam po ni Jesus na ganun yung pagmamahal ng kanyang anak. Alam niya na kapag nawala siya, matinding lungkot yung mararamdaman ng kanyang ina. Kaya minabuti niyang bitawan yung mga salitang, narito ang iyong anak at narito ang iyong ina. Ibig sabihin, hanggang huling hininga niya, ang iniisip niya parang isang ikabubuti ng magulang niya. Alam niya nasasaktan yung nanay niya sa nangyari sa kanya.
Kaya minabuti niya na pumili ng isang taong pagkakatiwalaan para ihabilin yung kanyang ina. Ipinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. At ganoon din naman, pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang alagad sa kanyang ina. So, masasabi kong bilang isang kabataan, maituturing ko ang sarili ko na pinagkatiwalaan ng Diyos para alagaan yung nanay ko or yung magulang ko. Bilang kabataan, may mga responsibilities ako na kailangan kong gampanan bilang katiwala ni Jesus. Pag pinag-uusapan yung salitang ina, I feel so blessed. Blessed kasi yung nanay ko, nararamdaman ko yung pagmamahal niya from the very start. Naramdaman ko kung paano siya nag-care sa amin, kung paano niya kami ginaguide, kung paano niya kami tinuturuan ng tama. Si mama, napakalakas ng tao, physically and emotionally. Pero when it comes to her son and daughters, mabilis tumuloy yung buhay niya. Nagiging weak siya pagdating sa amin. Nagpapakita lang yun kung gano'n niya talaga kami kamahal. Ewan ko, parang hindi siya pagdating sa mga anak niya. Alam mo yun, parang she can do everything para sa kapakanan ng mga anak niya. Ganong klaseng nanay si mama. So, pag naaalala ko yun, hanggang ngayon, naparamdam na sa amin kung gano'n kami kamahal. I feel so blessed. Kahit sino mang makilala mo sa buhay mo, iba pa rin talaga yung pagmamahal ng isang ina. Na kahit tumanda ka, hanap-hanapin mo. Pag may sakit ka, diba? Magulang, nanay mo pa rin yung hinahanap mo. Na hindi kaya ibigay ng ibang tao yung pagmamahal na kaya ibigay sa atin ng mga ina natin. So, bilang isang kabataan, ano nga ba yung pwede natin gawin para magampanan yung responsibility natin? Or ano yung mga responsibility natin na kailangan natin gawin para sa mga ina natin? So, una dyan, dapat natin silang sundan. Dapat natin silang igalang, pahalagahan habang nandyan sila. And at the same time, kung kaya natin higitan yung pagmamahal na binibigay nila, higitan natin. So, be like Jesus kung paano niya pinahalagahan at minahal yung magulang. So, take this time para pasalamatin yung mga nanay natin na nandyan sila sa tabi natin, na inalagaan nila tayo. And take this time para mag-thank you kay Lord dahil binigyan niya tayo o pinagkatiwalaan niya tayo ng mga nanay natin. Hindi lang sila basta responsibility. Hindi lang sila binigay para ito yung gawin mo. No, binigyan ka lang ng trabaho gagawin mo. Sila yung gift from God na kailangan natin i-treasure dahil nag-iisa lang sila sa buhay natin. Igalang natin sila, huwag natin silang lalabanan, sundin natin yung mga gusto nila. Wala naman silang ginusto na ikapapahamak natin. Yung mga nanay natin, gusto lang nila is mapabuti tayo. So, ayun, take this time para pasalamatan si Lord and at the same time ng mga magulang. Together, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be.
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako si Sister Jeanne Jimenez, SSPS, isa sa mga advisor ng Paris Youth Ministry ng National Shrine of St. Jude Tadeus. Ang pang-apat sa mga huling wika ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus ay panaghoy na nagpapahiwatig ng damdamin ng kawalan, tinakwil, at nag-iisa. Ito ay nagpapatunay na si Jesus ay totoong tao na nakaranas ng matinding sakit, kalungkutan, at pagbabigo. Sa aking personal na buhay, naranasan ko na rin at nasambit ko ilang beses ang mga katagang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Taong 2015, katatapos lang ang first vows ko, nakaranas ako ng matinding pagsubok sa aking bokasyon. Nagkaroon ako ng dengue, nakaranas ako ng encounter ng military at NPA habang nasa area sa bundok. Tapos, natrap sa loob ng sasakyan dahil sa bagyong Una. Dito ko rin ako sumigaw na, Diyos ko, nasaan ka na? Nahanap ko ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Yung pakiramdam ko na pinabayaan ako ng Panginoon, na kahit binigay ko na lahat sa Kanya, yung buhay ko, pero pakiramdam ko, iniwan na niya ako ngayon. Tapos ngayon lang, ilang araw ko nang pinagninilayan at dala-dala yung pakiramdam ng kasaktan, nabigo, umasa, dahil akala ko, noong April 7, 2020, tatapos na ako ng kolehiyo. Pero dahil sa sitwasyon natin ngayon, sa enhanced community quarantine, hindi ito natuloy. Ang sakit, di ba? Sa panahon din natin ngayon, marami sa atin ang nagtatanong, nasaan ang Diyos? Pinabayaan na tayo ng Diyos. Diyos ko, bakit kami pinabayaan? Ito din ang sigaw ng karamihan sa atin ngayon. Dahil alam natin na tayong lahat ay umaasa. Umaasa na makatanggap ng tulong, umaasa na makakapagtapos ngayon, umaasa na makakasama natin at makakapiling ang mga mahal natin sa buhay. Pero lahat ng ito ay nahinto at hindi natuloy. Ganito rin ang pakiramdam ni Jesus. Ang mga salita ni Jesus na kanyang binitiwan habang siya ay nakapako sa krus ay isang salitang hindi nagpapakita ng pagkabigo na wala ng pag-asa. Bagkus ito ay salita ng punong-puno ng tiwala sa Diyos Ama at salita ng may pananampalataya. Sa ating buhay, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan natin, matinding pagsubok, o kahit nasa mundo man tayo ng kadiliman sa ating buhay, sana huwag natin kalimutan tumingin sa krus. Sa krus kung saan si Jesus ay nakapako. Dahil ang krus na ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na pagmamahal ng Diyos, na ang ating Diyos ay hindi nagpapabaya, kundi siya ay Diyos ng awa. Na ang ating Diyos ay hindi nagpapaasa, kundi ang Diyos natin ay pag-asa. Manalangin tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Limang salita ni Jesus, nauhaw ako. Ako po ay si Rene Peter C. Johnson from the Ministry of Alpha Seven of the National Shrine of St. Jude today. Ang pagkuhaw ni Jesus ay sa aspeto ng pagkatawang tao ng Diyos. Nakita natin na ang salita ng Diyos ang naging tao at nanao kasama tayo. Ang hiling na ito ay napapakita na gaya natin si Jesus rin ay nauhaw. Nauhaw siya sa pagmamahal, nauhaw siya sa katarungan, nauhaw siya na muling makasama ang kanyang ama. Ilang linggo lang nakalipas ay nunin natin na sabi ni Jesus, babaeng taga Samaria, na sinuman ang uminom ng tubig ni Biblia ay hindi na muling nauhaw. Gaya ba tayo ng babae taga Samaria na palaging uhaw para sa Panginoon? O tinitigisan ba natin ang ating puso at lalo tayong lumayo? Kaya mga kapatid kay Kristo, dapat tayo palaging uhaw sa Panginoon. Buksan natin ang ating puso at isipan para lagi tayo maghal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Salamat po sa pakikinig at God bless you. Nadine F. Pasio, member po ng Parish Youth Ministry ng National Shrine of St. Jude Deus. Naganap na noong sinabi yan ni Jesus, alam niyang nagtagumpay siya sa kanyang misyon at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa yun ni Jesus dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kaya ikaw, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Walang nagmamahal sa'yo, walang nag-aalala sa'yo. Dahil 2,000 years ago, iniligtas ka na ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang kanyang misyon at yun ang iparamdam sa atin, ang kanyang dakilang pagmamahal. Marami sa atin ay may misyon accomplish na pangyayari sa ating buhay, kagaya ng kwento ko. Nag-aaral ako ng mabuti at nagpupuyat tuwing gabi upang matapos ang aking gawain. Dahil sa aking pag-aaral ng mabuti at pagpupuyat tuwing gabi, ito ay nagkaroon ng magandang bunga. Dahil ako ay nagkaroon ng mataas sa grado at nagkaroon pa ng top 2 sa aming klase, na ikinagulat ng aking mga kaklase at ikinasaya ng aking mga magulang. Dahil kung wala ang Diyos
sa aking buhay, hindi ko ito magagawa. Maraming salamat dahil minahal mo ako. Maraming salamat dahil iniligtas mo ako, Diyos ko. Patuloy akong maglilingkod sa iyo at sa aking kapwa kabataan. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of our womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you. Aramburo, member ng Parish Youth Ministry mula sa National Shrine of St. Jude Tadeus. Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. Ito po ang huling salita ni Jesus bago siya mamatay. Marami po sa atin ang kapag may problema o pinagdadaanan, ang madalas natin sabihin ay, Lord, I surrender all my problems to you. Ganun din si Jesus. Alam niya na hanggang doon na lang siya. Kaya sinurrender niya na lahat kay Lord. Ipinagkatiwala ni Jesus ang lahat kay Lord. Tularan natin si Jesus na sinurrender ang lahat kay Lord. Let us have courage to surrender all our problems, anxiety, brokenness, and failures in our life to God. Maniwala tayo na kapag isinuko natin ang lahat-lahat kay Lord, hindi niya tayo pababayaan. Kasi ganun tayo kamahal niya. Ganun niya tayo kamahal. Kagaya ng pagmamahal na ipinakita niya sa krus. Manalig tayo palagi sa Diyos. Ang Diyos ay kaisa natin sa bawat araw, hirap at ginhawa, at hanggang sa katapusan na ating buhay. Ipinagkatiwala natin sa Diyos ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Ang mga nahawaan ng COVID-19, naway sila ay gumaling. Ang mga namatay din dahil sa sakit na COVID-19. Inihahabilin namin sa iyo ang kanilang kaluluwa. Sa lahat ng taong hindi pa naabutan ng ayuda ng gobyerno at sa mga taong walang matirahan sa mga oras na ito. Kayo na po ang bahala at sa buong mundo, magtiwala tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya upang lahat ng bagay ang Diyos ay papurihan. Amen. Tayo po ay manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us in evil.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Kapatid sa pananampalataya, lubos pong napakahalaga ang ating pagninilay-nilay sa banal na salita ng Diyos, lalo na po sa araw na ito kung kailan ginugunita at ating pinagninilayan upang kapulutan ng aral espiritual ang mga huling salita ng ating Panginoon o 7 palabras. Ito po ay mga huling salita ng Panginoon na lubhang makahulugan. Bagamat narinig natin ang iba't ibang mga paliwanag at pagninilay, tungkulin din po ng bawat isa sa atin na gumawa ng ating sariling pagninilay tungkol sa mga salita ng ating Panginoon bago siya pumanaw. Mahalaga po ito at kapupulutan natin ng buhay. Buhay na pananampalataya, buhay na pag-ibig, sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay naghirap, nagpakasakit at namatay sa krus, alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Nawa ang 7 palabras ay maging gabay sa atin upang lalo nating pasalamatan ang naging sakripisyo ng ating Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan.